Ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. We trust in you. We give you thanks. We ask forgiveness. We love you, Holy Spirit. Please forgive us for all our sins. Give us the wisdom, the courage, the humility to understand your gospel, your message for us, O Lord. Panginoong Diyos, narito kami ngayon sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Ilid kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ng katagumpayan ang bawat pagbibigay mo ng mensahe sa iyong mabuting balita. Ngayong araw na ito ay araw para sa iyo, O Diyos. O Diyos, bigyan mo kami ng kalakasan, pag-asa, upang sa ganun lagi namin mabatid ang iyong salita ang magpapalaya sa amin, ng iyong salita ang magbibigay sa amin ng kagalingan sa ating mga spiritual na karamdaman. Ano man ang nararamdaman namin pagsubok ngayon, Panginoon, ang galit, ang inggit, ang kawalan ng pag-asa, depression, any negative feelings, Lord. In Jesus' name, kinakasal ko at palitan nito ng pag-asa, pag-ibig, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang ibang lingkod ay bigyan mo ng kababaang loob na ipahayag. Gawin lamang mong instrumento upang maipahayag ang iyong mabuting balita. Give the wisdom in the Lord, the humility. Ikaw po, ang gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. Nawa, ang katagumpayan ng iyong salita ay maitanim sa aming puso upang maisabuhay namin at maibahagi sa iba. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu, upang sa ganon, ikaw ang manahan sa aming puso, isipan, Espiritu at kaluluwa. Like a spring in the desert, call to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. Touch me and make me A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. 6 days later, Jesus took with him Peter and the brothers James and John and led them up a high mountain, where they were alone. As they looked on, a change came over Jesus. His face was shining like the sun, and his clothes were dazzling white. Then the three disciples saw Moses and Elijah talking with Jesus. So Peter spoke up and said to Jesus, Lord, how good it is that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was talking, a shining cloud came over them, and a voice from the cloud said, This is my own dear son, with whom I am pleased. Listen to him. When the disciples heard the voice, they were so terrified that they threw themselves face down on the ground. Jesus came to them and touched them. Get up, he said. Don't be afraid. So they looked up and saw no one there but Jesus. As they came down the mountain, Jesus ordered them, Don't tell anyone about this vision you have seen until the Son of Man had been raised from the dead.
My brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. Amen. So, maraming po salamat sa Panginoon na welcome po sa Word of God, Daily Gospel, at ang ating pong pagninilayang salita ng Panginoon ay ngayong pong araw na ito, March 1, 2026, Sunday Gospel. So, maraming salamat sa Panginoon sapagkat panibagong buwan, March na. Parang kailan na nag-start yung January 2026. Pero ngayong March na. Salamat sa Panginoon. At marami tayong naririnig ng mga bad news. Kamukha ng kakaroon na ng pag-aaway ang Amerika sa Iran. Amen. So, minsan kailangan natin makinig ng current events. Pero pag mga ganong balita na mga gera-gera, away-away, mga flood control, nakaka-bad news. No? Parang ng moods. Pero salamat na sa Panginoon, merong gospel. Salita ng Panginoon, mabuting balita, na kung saan pwede tayong makarinig ng magandang balita. Eh, yan naman talaga ang dapat natin pinakikinggan sa kabila ng napakaraming bad news naririnig natin sa social media, naririnig natin sa kapitbahay natin, dami no. So, kailangan talaga ng good news. Kasi, it will enlighten our spirit. Sapagkat ang totoo naman talaga natin problema, hindi yung problema sa Iran na nag-aaway sila. Ang totoo natin problema, araw-araw, panahon pa ni Eva at Adan, yung ating spiritual battle between good and evil. Yan ang ating problema na tayo laging nakikipag-away sa mabuti at saka sa masama. Kung sino bang mananalo sa ating kalooban. Amen. So, eto po ngayong Sunday, araw ng Panginoon. Sana ang iba sa inyo nakapagsimba na, o kaya yung iba magsisimba pa lang. Ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan at Sapokong Katoliko. At ang ating pong binasa kanina ay mula kay San Mateo at tungkol po ito sa pagbabagong anyo ni Kristo. Yung tinatawag nating transfiguration. Na makikita natin sa mabuting balita na ito kung gaano nagmamahal si Kristo sa mga alagad niya, sa mga taong talagang lumalapit sa Kanya, umibig sa Kanya. Bakit? Kasi itong mga nakaraang gospel, lalo na nung last Sunday, natatandaan niyo pa ba kung ano yung gospel last Sunday? Yun yung temptation ni Jesus Christ sa demonyo. At nangyari yon sa ilang o disyerto. Na kung saan walang tubig, walang pagkain, gutom nga siya ng 40 days and 40 nights, diba? At diner siya, hinamon siya ng dyablo. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Pinatulan ba niya? Hindi. Although kaya na niyang pagmayabangan yung demonyo, anak ako ng Diyos, sige gagawin ko, ano ba klaseng tinapay ang gusto mong gawin ko dyan sa mga bato na yan? Hindi siya nag-reveal. Amen. Ba't kung sinagot niya ng salita ng Diyos? Di lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutabi mula sa bibig ng Diyos. At, ano pa yung mga nakaraang gospel? Hinahanapan siya ng himala. Patunay na siya ay anak ng Diyos, ng mga Pariseo. Ni-reveal ba niya yung sarili niya? Hindi. Bakit ako magpapakita ng himala sa inyo, ng ano sa inyo patunay? Hindi kailangan yun. Kasi sa mundo, to see is to believe. Pero when it comes to faith, you must believe before you see. Amen. So ngayon, transfiguration, pagpapakita ni Kristo, ano yung nangyari sa mabuting balita? Umakyat ng bundok. So nung last Sunday, dinala si Kristo ng dyablo sa ilang o sa disyerto. Ngayon naman ang senaryo sa bundok. So doon, kasama ni Kristo ang kanyang tatlong mga alagad. Si Juan, Santiago, at si Pedro. So umakyat sila doon.
Tapos biglang may nangyaring kakaiba na hindi inaasahan ng mga alagad. Biglang nagliwanag si Kristo, kanyang mukha, at yung kanyang damit, puting-puti. As in, sobrang puti. Sandali lang yun. At nakita nitong itong mga alagad na to, yung kinakausap ni Kristo o ni Jesus, si Moises at saka si Elijah o si Elias. Pagkatapos nun, nagulat sila. At natakot sila sa ganung senaryo. At ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo matakot. Kasi, may narinig silang tinig Ang tinig ng Ama sa Langit, ang sabi, ito ang aking anak na lubos kong minamahal. Pakinggan nyo siya. Okay? So, yun yung senaryo ng mabuting balita sa araw nito. So, paano natin ito mapagmimilayan? Ano bang gustong iparating sa atin na mensahe ng mabuting balita sa araw nito, no? March 1, 2026 ang bigas. Una sa lahat, ang Panginoong Jesus, nung nangyari ito na yung nalalapit na kanyang paghuli sa kanya, pagpapahirap, pagpapako sa krus, hanggang sa mamatay siya. Okay, hanggang sa, karoon siya ng pagkabuhay na muli. Pero sa mga pagkakataon na tinukso siya ng dyablo, diner siya ng mga Pariseyo, hindi niya pinatunayan na siya ay anak ng Diyos. Hindi niya pinatunayan. Pero, pagdating sa kanyang mga alagad, nagpakita siya ng pahapyaw na ito, ako'y anak ng Diyos. Nagpakita siya ng katotohanan na merong muling pagkabuhay. Na kapag ang tao ay naniwala sa Panginoong Jesus, may panibagong buhay, may pagbabagong anyo, may pagbabago sa isang tao. At bakit si Moses ang naroroon? Sapagkat si Moses ang pinagbilinan ng 10 utos ng Diyos. At si Elijah, isa sa mga talagang kilalang propeta. Na ang kaningningan o kaliwanagan na nakita ng mga alaga sa mukha ni Kristo, nagpapakita lamang niyon na siya ay talagang anak ng Diyos. At yung kaputian ng kanyang damit, nagpapakita ng kanyang kalinisan ng kanyang kalooban. Pero, bakit natakot ang mga alagad? Di ba dapat matuwa sila? Magalak sila? Kasi nag-reveal sa kanila, ipinakita ka sa kanila yung sample Kaso natakot sila, di ba? Parang tayong mga tao. Alam na natin na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Alam natin na kapag may problema tayo, dapat tayong lumapit sa Panginoon. Pero, hindi ba, natatakot tayo minsan. Ipinapakita na ng Diyos ang katotohanan mula sa kanyang mga salita, pero natatakot pa rin tayo na sumunod. Kasi nasanay na tayo sa ganung kasalanan, nasanay na tayo sa mga ganung gawain. Kaya, kapag tayo ay nasa kasalanan, halimbawa, ang kasalanan huwag magnakaw. Alam na natin, kasalanan yon. Ano ang liwanag na ipinapakita sa atin ng Panginoong Diyos? Yung, huwag tayong magnasa ng pera, kayamanan, bagay ng iba, na hindi atin. Yun ang katotohanan, yun dapat nagliliwanag sa ating isip. Pero hindi natin masunod, gusto pa rin natin sa dilim. Kaya napapasubasog tayo sa problema. Hindi tayo makaahon sa kasalanan. Kung tayo ay may mga bisyo, hindi tayo makaalis sa ating mga bisyo kasi nasa kadiliman pa rin tayo. Pero anong bilin ni Kristo pagkatapos niya mag-transfigurate na? Magbagong anyo sa kanyang mga alagad. Huwag niyo sasabihin ang nangyari kahit kanino. Hayaan yung mangyari ang dapat mangyari. Yung siya'y dakpin, siya'y ipako, siya'y mamatay at mabuhay ng uli. Kung tutusin, apakadali Bakit kailangan pang maghirap ang Panginoong Yesus? Ba't kailangan pa siyang ipako sa krus? Sana ginawa na niya yung transfiguration na yan sa harap ng dyablo, sa harap ng mga Pariseyo, sa harap ng mga tao. Ganun kadali. Di tapos ang kwento. Pakita siya himala Pero hindi. Dinaanan pa niya yung pagpapahirap,
paglatigo sa kanya, pagpapapako sa krus, para ipakita sa atin na kung ang anak ng Diyos nagdaan sa mga ganitong pagsubok, tayo din. Dadaan din tayo sa mga pagsubok. Hindi ganun kadali. Hindi isang pikit, kislap mata ang langit. Hindi magic. Yung pasulat yung ating pangalan sa Book of Life o Aklat ng Buhay. Tagumpay. Actually, nung time na yun, dapat nandun na naramdaman ng mga alagad ng tagumpay. Kaya na kung sino pa yung alagad, sila pa yung nagduda. Kahit naman nung muling mabuhay ang Panginoong Hesus anong sabi nung isang alagad? Hindi ba? Ipinasok pa niya yung kanyang daliri sa kamay ni Kristo, yung pinagpakuan, para patunayan na talagang si Kristo yun. Yung bang tipong si Magdalena, yung mga nawawala yung bangkay ni Kristo doon sa libingan, natataranta na sila. Samantalang nire-reveal na sa kanila na mamamatay at muling mabubuhay siya. Ganon din tayo Nire-reveal sa atin ng Panginoon na may Diyos. May tutulong sa atin. Pero pag dumadating na yung mga kahinaan natin, mga sakit, kawalan ng trabaho, bisyo, dumidilim. Hindi natin nakikita ang liwanag ng mensahe ng Panginoon. Ano ba talaga ang totoong tagumpay sa buhay? Yung bang makapagtapos ka ng pag-aaral? Yung bang maging mayaman ka? Maging sikat kang artista? Yung nasa iyo na lahat? Yung ba yung totoong meaning ng tagumpay? Hindi. Sapagkat yun ay basura sa paningin ng Diyos. Oo, mayaman ka nga. Sikat ka nga. Impluwensya ka. Pero hindi ka naman tagumpay hanggat hindi tayo nakikipag-isa kay Kristo. Hanggat patuloy pa rin tayong nahuhulog sa kasalanan, hindi tayo nagtatagumpay. Sapagkat sa mundong ito, tayo'y naninirahan lamang pansamantala. At ang totoong tagumpay, kapag tayo ay nakapasok na sa langit, yun ang totoong tagumpay. Sapagkat nagningning sa atin si Kristo. Na kapag tayo ay nakakagawa ng kabutihan, hindi tayo yung nagniningning, kundi ang Diyos. Siya ay naitataas natin. Kaya ang pagbabagong anyo ng Panginoong Hesus, yun din ang gustong makita sa atin ng Panginoon. Nagbabagong buhay tayo, nagbabagong pagkatao tayo, na naniningningan tayo ng kaliwanagan sa ating isipan. No, walang imposible sa Panginoon. May mga bagay man tayo ipinalangin na hindi natugon, patuloy pa rin pagningning, yung tiwala. Actually, yung pagniningning ng Panginoon, yung iba, magtiwala. Alagad na ng Panginoon, nawawalan pa ng tiwala. Kung ang ginawa ng mga tatlong alagad na ito, nung makita nilang bagong anyo si Kristo, hindi sila natakot. Nagalak sila na ito ang anak ng Diyos. Kasi narinig nila ang tinig ng Ama. Sabi, ito yung anak ko na lubos kong minamahal, pakinggan nyo siya. Pero natakot. Lagi tayong pinapainan ng takot ng dyablo kasi gusto ng dyablo, lagi tayong takot. Ayokong gawin yan, hindi ko kaya yan. Discouragement. Pero, may mga bagay na nagagawa lang natin dahil sa tulong ng Diyos. Mahirap magbago, mahirap magrepent, mahirap iwanan ng mga bisyo, mahirap tanggalin yung mga masasama ng ugali kung aasa lang tayo sa sarili nating lakas. Kailangan natin ng Diyos, siya yung inspirasyon natin. Siya yung pinaghuhugutan natin ng lakas. Kasi nga, as tao, likas tayong makasalanan. So, kailangan natin ng kalikasan ng Espiritu ng Diyos. Para yun ang mag-lead sa atin. Kaya nga ang nangyari, nung muling mabuhay si Kristo, nasa langit siya ngayon. Pero nanalangin siya sa Diyos. Ama, sabi niya, iwanan mo ng patnubay ang mga ito. At anong iniwan niya? Ang banal na Espiritu. Kaya lang, syempre, hindi papayag yung dyablo na Espiritu ng Diyos ang lumalaganap dito sa mundo. Kaya Espiritu ng demonyo ang naririto. Ang naghahari sa mundo natin, dyablo. Gusto ng dyablo magdilim ang ating paningin sa mga paggawa ng kabutihan. Ang gusto ng dyablo, hindi tayo nagsisimba, hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, nagiging masama tayong tao. Kasi ayaw
ng dyablo na matulad tayo kay Kristo na nagtagumpay. That Jesus Christ is a victorious God. Gusto ng dyablo mapunta tayo sa impyerno para masayang yung buhay na ibinigay ni Kristo. Hindi na tayo ang ipinako sa krus. Si Kristo na. So, ang gagawin na lang natin, sumunod sa kanyang kalooban. At magtatagumpay lang tayo kung ano, i-deny natin ang sarili natin, that we can carry our cross, then follow Jesus. That's the real tagumpay. Kasi hindi naman natin madadala sa kabilang buhay yung mga trophy, mga medal, certificate, kayamanan, etc. Hindi man natin mape-present yun sa taga-husga eh. O ito nung nabubuhay ako, isa akong senador, isa akong presidente, ang dami kong award. Hindi naman yun ang titingnan ng Panginoon eh. Ang titingnan ng Panginoon kung tayo sumunod sa kanyang mga utos ng may pag-ibig. Dito sa batas ng tao, sumusunod lang tayo kasi may parusa. Magtapong ka niya ng basura, pag nahuli ka, multa, kulong. Pero ang batas ng Diyos, kapag sinunod natin, susunod natin to dikta ng pag-ibig natin sa Diyos. At sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakaiwas, nakakahindi sa tukso, tayo nagtatagumpay. Tayo nakikitaan ng liwanag. Kasi, sino mo makakabasa ng nilalaman ng ating puso? Ang Panginoon. So, sa mabuting balita sa linggo na to, pinagninilay tayo ng Panginoon. Ano ba yung level na ng tiwala natin sa Kanya? Lagi ba natin nakikita ang liwanag ng Panginoon kapag tayo ay nasasadlak sa problema, madilim yung ating paligid, nade-depress tayo, malungkot tayo? Kasi ang tao kahit ano ang nasa Kanya na ang lahat. Bali wala lahat yun kung wala ang Diyos. So ang totoong tagumpay na nabuhay tayo dito sa mundo, ay yung tayo ay nag-surrender, nagbalik loob sa Diyos. Kasi, yung mga bagay na meron tayo ngayon, lahat yan ay pansamantala lang. Iwanan natin lahat yan. So, the real victory is coming from Jesus. So, nawa lagi natin makita yung kaliwanagan, yung kapangyarihan, yung kalinisan, yung pagtitiwala sa Panginoon. O pag sa ganon, patuloy tayong magbago at maging Christ-like. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso. Bigyan mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli, pakishare na lang po itong March 1, 2026 sa inyong timeline to follow the mission of Jesus Christ to spread the word of God. And ipagkakaloob ni Lord ng March 2, 2026, Monday Gospel. Muli sama-sama po tayong magnilay sa mabuting balita. To God be the glory.